Si Trinidad Rizal ay nakilala hindi lamang bilang kapatid ng pambansang bayani na si Jose Rizal kundi bilang katipunera, feminista at pilantropo. Pero, sino nga ba si Trinidad Rizal bilang isang kapatid, katipunera, feminista at pilantropo? Si Trinidad Rizal o kilala rin sa palayaw na Trining ay isinilang sa Calamba, Laguna noong ika-6 ng Hunyo taong 1868. Siya ay ika-10 sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Siya rin ay isa sa mga nakababatang kapatid na babae ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Gat Jose Rizal. Nag-aral siya sa Kolehiyo de Santa Rosa sa Intramuros, Manila. Ngunit, naantala ito noong 1882 nang magkaroon ng malawakang paglaganap ng cholera sa bansa. Nang mapalayas ang pamilya nila sa kanilang tahanan sa Calamba, kasama siya sa nanuluyan sa bahay ng kanyang ate na si Narcisa Rizal sa Binondo sa Maynila. Nang maipatapon naman ang kanyang kuya na si Jose Rizal sa Dapitan, Zamboanga del Norte, sumama siya rito at nanirahan sa tirahan nito. Nakasama rin siya ng kanilang ina na si Teodora Alonzo sa pag-apela ng clemencia para sa kanyang kuya Jose kay Gobernador General Camilo de Polavia bago ito barilin sa Bagong Bayan. Sa umaga ng bisperas ng kamatayan ng kanyang kuya Jose, kasama ang kanyang mga ate na sina Lucia at Narcisa, at mga pamangkin na sina Mauricio Cruz at Angelica Lopez, at kanilang ina na si Teodora Alonzo, nakasama niya ang kanyang kuya sa huling pagkakataon sa selda nito sa Fort Santiago. At nang hapon ng araw ring iyon, ibinigay sa kanya ng palihim ng kanyang kuya Jose ang isang gasera, o alcohol stove, at bumulong sa kanya sa wikang Ingles na may nakasilid sa loob nito. Nakalaunan ay nalaman na naglalaman ng kanyang huling tula na kalaunan ay pinamagatang, Mi Ultimo Adios. Sinabihan din siya ng kanyang kuya Jose na tignan ang sapatos nito. Ngunit dahil inabot ng 2 taon bago nahukay muli ang mga labi ng kanyang kuya Jose, hindi na niya nagawang malaman kung ano ang isinilid doon. Humiling rin sa kanya ang kanyang kuya Jose na ituring na kapamilya ang asawa nito na si Josephine Bracken. Matapos mamatay ng kanyang kuya Jose, sinamahan niya ang kanyang hipag na si Josephine Bracken patungong Cavite, para tagpuin roon si Andres Bonifacio, at maibigay rito ang tula ng kanyang kuya. Pagkatapos, pumunta siya at sumama kasama ang kanyang hipag sa hukbo ng kanyang kuya na si Pasiano Rizal sa Cavite at naging nurse ng mga sugatang revolusyonaryo. Bukod sa kanyang kuya na si Jose Rizal, naging malapit rin siya sa kanyang ate na si Josefa Rizal, hindi lamang bilang magkapatid kundi bilang mga aktivista at revolusyonaryo. Dahil, pareho silang sumali sa katipunan noong Hulyo taong 1873, kasabay ng iba pang mga kababaihan tulad nina Marina Dizon, Gregoria de Jesus, Angelica Lopez, at Delfina Herbosa na ginanap sa tahanan ni Restituto Javier sa Calle Oroquieta sa Santa Cruz sa Maynila. Ngunit, bago naging kasapi ng katipunan, naging isa siya sa mga unang miyembro at naging kalihim sa ilalim ng sagisag na sumibol, ng unang Masonry Lodge sa Pilipinas na itinatag ni Maria Los Rosario Villarol noong ika-18 ng Hulyo taong 1873, ang Loggia de Adoption de la Wolana, o Wolana Lodge. Maliban dito, naging isa rin siya sa mga nagtatag ng kauna-unahang feministang organisasyon sa Pilipinas kasama ni Concepcion Felix noong ika-30 ng Hunyo taong 1905, ang Asociación Feminista Filipina, o Samahang Feminista ng Pilipinas. Naging katuwang rin siya sa pagtatatag ng Gote de Leche, isang organisasyong may kaugnayan sa Asociación Feminista Filipina, na kanilang itinatag sa kagustuhang masolusyonan ang nakababahalang maagang pagkamatay ng mga sanggol. Sa pamamagitan ng organisasyong kanilang itinatag, namahagi siya at iba pang mga kasapi ng mga masusustansyang gatas sa mga mahihirap na mag-ina at isinulong ang tamang nutrisyon para sa mga sanggol.
Matapos mamatay ng kanyang ina na si Teodora Alonzo noong 16 ng Agosto taong 1911, nanirahan siya kasama si Josefa sa San Nicolas sa Maynila. Doon siya nagsimulang magnegosyo sa pagtetela at nagpatayo ng bilihan ng damit sa Kalye Santo Cristo. Natustusan din ang kanilang pamumuhay sa araw-araw sa pamamagitan ng mga renta mula sa mga umuupa sa kanilang mga bahay. At sa mga huling yugto ng buhay ng kanyang ate na si Josefa hanggang sa mamatay ito noong 1945 ay magkasama sila. Sa kanyang pamilya, siya na lamang ang huling natira. Nakilala siya sa kanilang kamag-anakan bilang matipid, masinop, at mahigpit sa mga apo. Masayahin noon kung ilarawan siya ng pamilya. Itinuturing siya bilang paboritong kapatid ni Jose Rizal na palagi siyang kinakamusta at pinapayuhan sa mga liham. Hinimok siya nito na magbasa parati at magsanay sa wikang Ingles, kung saan siya naging magaling kalaunan. Ngunit, ang sinapit ng kanyang kuya Jose ang labis na nagpatigas sa puso niya. Nagsilbi siya bilang buhay na primaryang sanggunian sa kasaysayan at iningatan niya ang mga alaala ng kanyang kuya Jose, kabilang ang lampara at ang larawan nitong ipininta ni Juan Luna. Maingat niyang inalagaan ang mga ito hanggang sa kanyang pagpanaw noong 9 ng Mayo taong 1951 sa edad na 83. Una siyang inilibing sa Musoleo ng Pamilya Rizal sa Cementerio del Norte sa Maynila, o Manila North Cemetery. Noong 16 ng Hunyo taong 2013, inilipat ang kanyang mga labi sa puntod ng kanyang nakatatandang kapatid na si Pasiano Rizal, kasama ang mga labi ni Narcisa at Josefa sa Los Baños, Laguna. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.